On the point of view of the consumers po, yung tinatanong natin, no? So halimbawa po, Madam sinasabi Speaker, niyo na, sorry, because earlier sinasabi po yung impairment clause. Ngayon, okay. ngayon sa consumers, I'm so confused now with what the distinguished colleague is asking kasi So, yung earlier po, impairment, impairment clause. Impairment clause are with contracts po, Madam Speaker, hindi po with the consumers. We're not impairing the consumers here. We're impairing the impairment clause of the Constitution is on contracts. So what exactly is the question, Madam Speaker, of the distinguished sponsor? batas natin itong existing na panukalang batas, yung bang daylight saving, daylight, Walang daylight saving. ay, Wala pong daylight Davao, savings po dito Davao sa... Light, Davao Light Company. Davao Light pa yung merong prerogative o merong prerogative na kukuhanin yung existing. na Madam mga Speaker, Davao Light is already operating in some areas of Davao del Norte. Yes. Again, babalik po tayo sa yung problema. hanapin sa bill yun. Ano bang mangyayari? Kasi kailangan, That's why the competitive Makita selection natin. process comes in, kaya Madam. gusto natin makita sa bill, Session sinasabi, suspended. Where yung bago na ipinapasa ng ating sponsor, ay the same lang din yan eh. So how sure are we na hindi ito ibibito nung ating nung Malacanang na parehas lang din naman yung content. Madam Speaker, as iterated earlier, this is not exactly the same. There is that competitive selection process which we have I've exhaustively explained earlier in terms of the Constitution and the provisions. Again, ulitin ko, hindi po to exactly the same as the bill that was vetoed because of the competitive selection process, Madam Speaker. Well, yung competitive selection process, hindi yan nakalagay exactly doon sa doon sa very provision ng Constitution. Malinaw yung section 10, Article 3, no, na wala dapat i-impede na anumang contract hanggat nagpapatuloy yung kontrata na yan. Madam Speaker, I've explained the impairment, non-impairment clause earlier in terms of hindi tayo Okay. gumagawa ng bagong kontrata. We are not impairing the existing ones. We are providing them now a choice to go into the competitive selection process. We've discussed this earlier, Madam Speaker. Yes. Can you explain it in very simple way para maintindihan po ng ating mga kababayan? Kasi yung sinasabi natin dito, ang apektado dito ay yung taong bayan na miyembro ng Nordeco na sila yung nagko-consume, no? So hindi hiwalay yung kooperatiba doon sa tinutukoy ng ating sponsor na taong bayan kasi sila yun. So can you explain it, Madam Speaker, in a simple way na hindi tayo lalabag sa batas, yung sinasabi niyong impairment or not impairment or whatever, na sinasabi natin na talagang hindi tayo lumalabag sa batas kapag ito ay naipasa. Itong consumers din po na to ang mga nagrereklamo din, no? So, to explain it siguro in the most simplest way, ako po, kunwari, ay supplier ng Nordeco. No, meron akong kontrata, kasama po ng supplier ng Nordeco. Ngayon, na magkakaroon na ng bagong consumer sa bagong area, meron na ngayon bidding process. Meron na po tayong competitive selection process. Ako bilang isang supplier, okay, pupunta po ako dito sa kabila dahil bago na po yung consumers ko dito at makikipag-bid ako. Kung meron naman mga bagong papasok na magbibigay ng mas better bid, ako as a bidder will now be, meron na naman akong, okay, pwede kong tapatan to para bumaba at maging better ang pag-supply ko. So dito po ako, magkakaroon ako ng bagong kontrata with Davao Light po, pero hindi naman po
masisira at mawawala ang kontrata ko with Nordeco dahil may natirang area. So, dalawang kontrata No, po yun. Hindi po Madam natin Speaker, na i-impair po yun, Hindi Madam po Speaker. kontrata pinag-usapan natin. On the point of view of the consumers po, yung tinatanong natin, no? So halimbawa po, Madam sinasabi Speaker, na, sorry, because earlier sinasabi po yung impairment clause. Ngayon, okay. ngayon sa consumers, I'm so confused now with what the distinguished colleague is asking kasi So yung earlier po, impairment, impairment clause are with contracts po, Madam Speaker, hindi po with the consumers. We're not impairing the consumers here. The impairment clause of the Constitution is on contracts. So what Okay. exactly is the question, Madam Speaker, of the distinguished sponsor? Yeah, Distinguished colleague? Madam Speaker, yung sinasabi natin na impairment, na sinasabi natin na yung contract ay hindi naman mababago kung magkakaroon ng bagong franchise. Tama po ba yon? Tama yon? Hindi po mai-impair ang existing contract na Yes, doon sa kanina yung tinutukoy na 7 suppliers, right? O yung 7 na contracts. Previous Hindi na po mga mai-impair. contracts. Mag-i-exist Okay. pa rin po ang kontrata po. Sige. So ang ibig bang sabihin nito, Madam Speaker, so kung maisabatas natin itong existing na panukalang batas, yung bang daylight saving, daylight Wala pong saving, daylight saving. Wala pong daylight savings po dito Davao sa... Light. sa Davao Light Pilipinas. Company. Davao Light Power Company, Madam Speaker, papasok sila doon sa mga areas covered by the Nordeco. Ibig sabihin ba, Madam Speaker, magtatayo ng sariling facilities ang Davao Light? So yun, or kukuhanin yung existing na facilities ng Nordeco. This will be up to the management prerogative of Davao Light. They can purchase, they can create. It will be up to Davao Light, Madam Speaker. Well, kasi ganito parang ang ginagawa nyo ay parang جيل يبغى يجرب كل شيء. gusto nyo bang i-sequester with this franchise, halimbawa na maipasa ito, Madam no? Speaker, Parang that's ang ginagawa natin, inaagaw natin yung area na responsibility naman ng Nordeco. Ngayon, kung gusto niyo talagang mapababa yung presyo, nagrereklamo ang taong bayan dito sa presyo noong kuryente o yung hindi magandang serbisyo ng Nordeco at yung Davao Light ay gusto niya na magbigay talaga ng mas magandang serbisyo, mababang rate. So dapat magtayo sila ng sarili nila. No, hindi nila kukuhanin yung existing facilities ng Nordeco kasi nga they are in franchise. May franchise pa sila hanggang 2028. So yun ang ano ko doon, yun yung aking yung tanong, di ba? So kung talagang willing ang Davao Light na gumanda ang serbisyo, meron silang ino-offer na magandang serbisyo. Tapos yung mga existing ay tingin nila ay hindi, yung existing Nordeco hindi. So dapat magtayo. So bakit gusto nating kuhanin na agad yung mga later on yung mga existing facilities nila? 'Di ba? At Davao Light. Teka nga, sulat ko na nga. Davao Light pa yung merong prerogative na kukuhanin yung existing. Na Madam mga Speaker, facilities. Davao Light is already operating in some areas of Davao del Norte. Yes. Again, babalik po tayo sa yung problema ay hindi kaya ng existing franchise nga mabigyan ng reliable and low electricity rates po. To mandate po, to put into law, to mandate a Madam business Speaker, to mukhang hindi purchase- responsive ang ating kagalang-galang na sponsor dun sa aking tanong. Ang tanong ko, willing ba ang Davao Light Power Corporation na magtayo dito sa inaagaw nilang mga area ng Nordeco?
They are willing, Madam Speaker. It is up to their management to do how they will be to be able to decide on how they will do it. And one of the options that they're willing to do is to build new facilities. Madam Speaker. Ano po yung ibibuild? Ilang taon po ba na magbibuild? Kasi ito pong, Madam Speaker, ito pong Tagum City, Island of Garden City of Samal, Asuncion, Capalong, New Corella, San Isidro, Talaingod, in Davao del Norte, tsaka Maco in Davao de Oro, ay ito po ay existing na. At matagal na po no na nagsiservisyo dito yung Davao Light, ay ang Nordeco. At yung sinasabi natin na problema, no? Parang sinabi nga ni Kong Presley kanina, parang ito yung pinakamas marami, no? Pinakamalaki. Mamaya darating tayo dyan, tatanungin na. Ito yung pinakamalaking area na sakop ng Nordeco. So sabi kanina ng isang sponsor na kung kayo willing kayong mag-amend na ilahat na, anuhin natin. So tingin ko parang nag-aano tayo diyan ng monopolization, di ba? Ng ano. So yun nga tanong ko, willing at ilang taon ba na magagawa itong mga installation na to just in case no na maaprubahan natin itong bill na ito at willing naman ang Davao Light na ma-take over ito, Madam Speaker. Ilang taon ba yung pag-construct? Madam Speaker, I think it is very unfair for me to give how many years when it's up to the management prerogative of Davao Light to do it, should they choose to build. In terms of the areas and the existing of Nordeco in these areas, no, ay mag-ooperate pa rin naman because they will still have other areas to service. At the same time, Madam Speaker, no, itong mga ganitong aspeto, beyond naman po ata sa trabaho ng Kongreso, i-mandate din sila kung ilang years kailangan nilang, kung gagawin nila, no, to make us mandate them to build also. So it's going to be really up to Davao Light how they will be able to ensure reliable, efficient, and lower rates of these and affordable rates for the areas that they would be putting in. Well, I want to address also yung Madam sinabing Speaker, earlier na yung Madam buong Speaker. area, Madam Speaker, na Okay. we discussed this already in the committee and it is the Well, committee's sorry po, decision hindi not pa ako to do kasama it. sa committee hearing. Kaya dito nga natin pinoprofound na no, yung mga question na gusto kong tanungin at maklarify. So sabi niyo, Madam Speaker, should they choose, no? So talagang hindi sure tayo na talagang gagawin nila 'yon. No, kung gusto talaga nilang mapaganda yung serbisyo. Kasi nga yung existing, hindi na nga, sabi nyo, hindi nga magandang serbisyo, mataas ang rate. Yung kanilang mga existing na mga facilities na pinaghirapan yan ng cooperative, pinaghirapan yan ng mga taong bayan, membro ng cooperative, ay kukuhanin ng Davao Light. No, dapat gumawa sila kung gusto talaga nila ng magiging competitive, di dapat gumawa sila. So yun lang yung suggestion natin. Hindi natin kino-compel sila, wala sa mandato natin yan. Pero dahil nga sa sinasabi nyo na hindi talaga effective itong Nordeco na magbigay ng ganong serbisyo na mas mura, mas maayos, di dapat bago at magtayo sila. No? At hindi yung mga existing yung gagamitin nila dahil ito naman itong mga facilities dito na sinasabi nating area of responsibility ng Nordeco, ay wala namang wala naman talagang masabi kayo na talagang reklamo ng taong bayan. 'Di ba? So may sinasabi kayong may administrative, kanina nga yung sa tanong ni Kong Arlene, so later, hindi ko na tatanungin, pero ako, hindi pa rin talaga ako convinced na talagang sasakupin natin yung sinasakop ng Nordeco na area, gayong wala pa namang
hindi pa naman natapos ang kanilang franchise. Ngayon, kung gusto ninyong talaga nasakupin agad ito, di magtayo sila ng iba. So yun lang yung manifestation ko dyan, Madam Speaker. Okay, next. Sino ba ang may-ari ng Davao Light Power Company? Boetes Power Corporation. So it is a private, this is a private na distribution utilities na kami sa Makabayan, tinuturing namin yang. Okay, so sino naman may-ari ng Nordeco? So ilan po ang so Davao Light, so ang may-ari niyan Aboitiz, so this is a corporation, an oligarch na binubuo yan ng, siyempre, ng mga mayayaman, may puhunan, may influence, etong Aboitiz. At itong Aboitiz, sa dami na ng kanyang mga mga businesses, kabilang nga ito. So masasabi ba natin, ano ba yung naging performance nito doon sa pagpapailaw doon sa kanilang area of responsibility? Ano po ba yung mga area of responsibility nitong Davao Light? Madam Speaker, meaning the areas that it's operating on now, meaning Davao City. Yes. So lahat ng can you mention all the This is for all the LPC, areas Madam of Speaker. responsibility? Okay. Of the LPC only. Of the Davao Light. Davao City, Panabo, which is in Davao del Norte, and in Carmen, which is in Davao del Norte as well, Madam Speaker. And in Santo Tomas and Duhali, Braulio, Duhali. So again, gusto ko pong Davao City, Panabo, Carmen, Braulio, Duhali, and Santo Tomas. So yung Davao City is under Davao, Davao Light Corporation. I know, Davao del Sur or Davao City is, the province is Davao del Sur, but it is a city on its own. Davao del City. Norte. Tapos yung Davao del Sur, Davao City is Davao City po. Ang mga iba, ang Panabo, Panabo, ang Carmen, Tagum, Duhali, Santo Tomas is Davao del Norte po. Davao del Norte. Okay. So dito sa mga binabanggit natin na na mga areas of responsibility po ng Davao Light. So how many percent na po yung napailawan doon sa mga sityo nitong mga Davao City? Kasi 'di ba tama ba ko yung sityo electrification? Gagampanan din po ba yun? 99.6%, Madam Speaker. Gagampanan din po ba yun ng Davao Light? Yung sityo electrification, just in case, no, sa ngayon? 99.6%. Again? 99.6%. Lahat po ng sityo nitong Davao City, Dalawang sityos na lang po. Panabo, Carmen, Duhali, Santo Tomas, ay napailawan na po nito? Dalawang sityo na lang po ang hindi. Hindi pa po napapailawan. Okay, so that is the 0.4%. Tama ba? Yes. Or Yes. lahat na wala tayong problema Yes po, Madam sa Speaker. electricity ng Davao City, Compared to the Panabo, 75% Carmen, of Duhali. Nordeco. Okay. So, etong mga binabanggit yung itong nasa inyong bill, Madam Speaker, so itong mga binanggit natin na part doon sa Davao de Oro and doon sa Mako, Davao del Norte and Davao de Oro na Mako. So, may I ask kung meron tayo diyang yung napailawan na po ng Nordeco na mga sityo natin. Kung nandyan po ang DOE. Overall, 75% pa lang po sa area ng Nordeco right now. Okay, so 75%. So ilan pong megawatts
ang sinusupply ng Davao Light dito sa 5 area of responsibility po? Ilang megawatts? Around 400 megawatts for Davao Light. Okay. Eh yun po sa Nordeco. 130. 130 po. 130 megawatts. Kasama na po itong mga Tagum City, itong ano. 500. Hindi, ang tanong ko, Madam Speaker, ilang megawatt ang sinusupply ng Daylight, Davao Light. sorry, 500. Davao Light, sorry, Davao Five- Light, dito sa Davao City, Panoco, Sa areas niya, 540 megawatts. 540 megawatts. Ilan naman po, from the DOE's report or ERC, yung sinusupplyan po ng Nordeco? How many megawatts po yung sinusupply? 134 megawatts. Based on their position paper that they submitted to the committee. 134 megawatts. So yung gusto nyong kuhanin na gustong kuhanin ng Davao Light, ilang megawatt itong na kino-consume ng Tagum City, Island Garden of Samal, Asuncion, Kapalong, Nocorela, etc. So, ilang About megawatt? 70% would be mga 100 po, more or less. So, anong ibig sabihin nito? So, 34 megawatt ang matitira doon sa Nordeco. Na ito nga yung sinasabi natin kanina, sinasabi ng previous na mga interpellator kanina, 34 na lang ang maiiwan doon sa Nordeco. Kaya nga ito nga yung mga ano ba tawag dyan? Daliri na lang yata yung maiiwan no? Mga daliri, kapaa, tenga, na susuplayan ng Nordeco. So, anong magiging epekto naman nito doon sa mga consumers ng Nordeco? Kung sakali na may matira na ganun kaliit, 34 megawatts na consumption. Well, if right now they are at 134 and nahihirapan na nga silang i-manage yun, it might give a positive effect because mas mababa na yung kailangan nilang i-manage, so they could serve yung matitira better po. Okay, so medyo mahirap mag-hypothesize nun. Yes, No? everything I think So that's yung being done stranded is cost, yun yung hypothetical. rin natin, sunod na nating tanong, sino magbabayad nitong mga stranded cost na 100? So katulad nga yan ng comparison. Pag 10 tayo sa ngayon na umorder sa restaurant, 10 yung paghahati-hatian natin, umalis dyan yung 7 na hindi nagbayad, for example, or hindi siya so ano mangyayari dun sa babayaran natin? Parang ganun yan yung stranded cost. So yung 3 na lang yung magbabayad dyan. So ang tinatanong natin, sino magbabayad nung stranded cost? So ito ba ang Davao Light yung magbabayad po nung stranded cost? Well, in this scenario, since i-allocate mo na to Davao Light yung 100, walang stranded cost doon. I'm sorry, Madam Spon. Na-allocate na natin yung 100 dun sa sponsor. Davao Light, Madam Speaker. So, essentially, wala nang stranded cost doon. Na-allocate na natin to Davao Light. So, okay, kukuhanin ng Davao Light yung stranded cost. Subject to CSP. Subject to the CSP, which is in the bill. Nakakalito, Madam Speaker, paano mo isi-CSP yun? Under existing contract yun. Diba? So, nakakalito naman yun na ganitong gagawing procedure ng Davao Light. Existing contract nga siya eh. Kasi
So, di ba yung 100 kanina sanabi natin mapupunta doon. Yung CSP pupunta doon because the suppliers now are incentivized to move to Davao Light. But if they opt to stay, then hindi naman yung buong 100 yung malilipat po. So it would really depend. Babalik tayo dun sa 7 different scenarios kanina po, na hypothetical again, depending on what will happen. That's why we're giving them this Well, with the CSP. Hypothetical talk. Hindi, sinasabi nyo kasi na out of 134 megawatts consumed by all the consumers ng Nordeco, yung kukuhanin na area ay approximately 100 megawatts. So ang tanong ko, sino yung magbabayad nun? So hindi nyo pwedeng ipabayad yon doon sa mga natitira, di ba, ng mga consumers ng Nordeco. Kasi nga, existing pa yung contract nila na may ganitong cost nung per kilowatt hour. So kung kukuhanin nyo na ngayon yan, magiging batas na ito by 2025. Gusto ko lang ma-assure ang ating mga consumer na matitira sa Nordeco na hindi sila yung magbabayad nun. Since i-assume ng Davao Light etong 100 na to. So, hindi siya magkakaroon ng stranded cost kasi kung yung 100 nga mapupunta dito, wala ka nang maiiwan dito na stranded cost, di ba? Lahat pupunta ka na dun sa new area ng consumers mo, which would be Davao Light.